What is up sa inyo mga bro? Pakaliwanag. So good afternoon sa inyo lahat, kakauwi ko lang. This is Red Moto and for today's video, i-share ko sa inyo ang ating mga pinalitan and dinagdag kay Red Kidlat. And kukumpida na rin natin kung magkano ba yung total na inabot ng mga pinagbibili nating parts and accessories para kay Red Kidlat. So all stock pa rin siya guys, stock bracket, stock engine. So in short guys, puro forma lang yung pinagagawa natin. The joke lang guys, ano yan, pinaka-purpose natin sa mga pinagdalagay natin is for convenience. So bale, bukod na yung sa forma. Siyempre gusto natin yung motor natin is maporma. Pero ang pinaka-focus ko talaga sa mga pinagdalagay ko is for convenience. So para punan yung mga pagkukulang ni Raider sa atin. So habang maganda pa yung panahon, gawa natin siya ng montage. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity. Sakto tayo guys, kakatapos lang natin. Kanina sobrang tirik ng araw, tapos tignan nyo ngayon. Babagyo na. And guys, ayan na nga si Red Kidlat 3.0 V3 o version 3. Ewan ko kahit ano, basta pangatlong version na guys. Kasi 2.0 nasa ano natin yan, 'di ba? Second vlog. So meron na naman tayong mga dinagdag sa kanya kaya 3.0 na. Ayan guys, simulan natin sa kanyang gulong. Ang gulong ni Red Kidlat ay Pirelli Diablo Rosso from Takara Tires. So same size pa rin siya dun sa stock tires which is sa harap 70 by 90 by 17 and sa likod naman ay 80 by 90 by 17. So days pa lang after mabili na ito ni Red Kidlat, napalitan na siya kagad ng gulong kasi yung Honda Wave namin, pudpud na yung gulong sa likod. So palitin na. So imbes na bilan ng bagong gulong yung Honda Wave, sa Red Kidlat na lang yung binilan. Bali yung front ni Red Kidlat na stock, yun yung nilagay sa rear nung Honda Wave. So price pala niya is 3,400 pesos sa may Takara Tires dito sa Caloocan. Tapos meron na rin siyang kasamang free tire sealant. Next naman is ang ating side mirror na medyo marumi. So this is a 350 Ducati style side mirror na bili lang natin sa Shopee for only 270 pesos. Guys, makikita nyo carbon yung design niya pero syempre peking carbon yan guys, 270 pesos lang to. So pinalitan lang natin yung side mirror kasi yung stock, mahaba yung stem niya. So medyo nakakailang sumingit. Pero goods yung stock kasi malaki, malawak yung makikita mo. Pero yun nga, nagpalit lang tayo para medyo mas aggressive siya tignan. Plus hindi masyadong mahaba yung stem para mas madaling sumingit sa traffic. And guys, syempre, ayan, isa sa pinagkaiba niya dun sa V2. Kung mapapansin nyo dun sa second vlog natin, wala pa siyang radiator cover. And ginawan din natin ng mini vlog yung pag-install dito sa radiator cover. So wala naman siyang masamang effect dun sa ating radiator kasi tignan nyo, butas-butas naman siya. And pinoprotect pa niya yung radiator natin no, sa mga talsik ng bato or para hindi siya mapagtripan ng mga bata pagka iniwan natin sa labas yung motor. So nabili ko siya from Shopee for only 130 pesos. Madali lang siya ikabit, kaya lang medyo matrabaho kasi need pa natin tanggalin yung magkabilang fairings. Next naman is yung kanyang step grill. So ito yung pinakalitis na binili natin no, last week lang. Medyo pricey yung isang to kasi yung mga napagtanongan naming shop nagre-range siya around 1,200 to 1,500 pesos. Pero ito guys, nabili lang natin sa Shopee for only 862 pesos. Napakalaki nung natipid natin, kaya lang meron siyang issue. Ayan no, back yung pintura niya. Tapos yung dito guys, tignan nyo. Ayan yung ito guys, hindi siya sakto. Matama to dito, ayun, nagasgas pa to. Kaya ang ginawa ko, pinaputol to kay Tito. Pinrinder, yan magkabila, para sumakto siya. So yun lang naman, minor issue lang. Pero sulit pa rin kasi ang laki nung natipid natin. Ito pa pala guys, so meron siyang pintuan. Para pagbubuksan natin yung maliit na compartment dito, goods, di ba? And ang pinaka-purpose nito is para meron tayong sabitan, halimbawa na malengke. Para hindi na natin sa top box lalagay yung mga pinamili. And syempre, speaking of ang ating top box na alloy. So alloy yung napili ko dahil wala lang. Naastigan lang ako. So ayan guys, Duan yung brand niya. Nakalimutan ko na magkano namin to nabili pero nasa 4,000 something. So gamit na gamit ko to guys, lalo na pag pumapasok ako. Kasi nalalagyan ko siya ng kung ano-ano. Tulad nung cover ng motor, kapote. Ayan, dito yung kapote ko guys. Kapote, cover ng motor, extra helmet, backpack, and kung ano-ano pa. Tapos ang ganda pa ng loob niya guys. Leather. Napaka-elegante tignan.
Para ano yan, pag nilagyan mo ng helmet, hindi magagasgas yung helmet kahit umalog-alog sa loob. Kasi leather yung ano niya. Ayun na, malambot. Sobrang solid niyan guys. Dugan. Tapos meron pa siyang backrest para komportable sandalan ng angkas. Nakalagay pa yung logo ng Duan. Tapos meron siyang reflector dito sa magkabilang gilid para dagdag visibility lalo na paggabi. So kulay white yung reflector niya, which is mas gusto ko to kaysa dun sa kulay green. Kasi mas, wala lang, mas bagay lang dun sa motor natin. Nakalagay pa Duan. And syempre kung meron tayong top box, meron din tayong bracket. So ang bracket natin ay HRV bracket. Mas gusto ko yung HRV bracket kasi mas ano siya guys. Dalawa yung ano nyo, support sa bracket. Kaya kahit lagyan mo ng mabigat yung top box, all goods. So this one is ano pala no, V2 bracket. Kasi makikita nyo ibang HRV bracket, yung bracket niya is nakaiwalay, ay nakapalayo. Nakapaganito. Hindi ko alam kung universal ba yung ganun. Pero ito pang ano talaga siya, Raider 150 Fi. So yung design niya is nakasakto dito sa gilid ng Raider natin. So yung presyo ng ganito guys, ang alam ko is nasa 1,700 to 2,200 pesos. Pero ito guys, nakuha lang natin siya ng 1,300 pesos kay Sir Francis. Hindi ako sponsored guys, pero ayan. Good quality din naman siya. Solid din yung pagkakagawa ni Boss Francis. Boss Isko pala ang tawag sa kanya. Taga Bahay Pare. And kung gusto nyo, kontakin nyo siya dito sa kanyang number. Bahay Pare, may Kawayan, Bulacan. Ito yung sa kabila. Solid. Lumpia guys. And guys, dagdag ko lang, meron din pala tayong binaling ano no, screen protector para sa ating digital panel. So para iwas gasgas dito sa ating panel no, kung mabagsakan man ng kung ano-ano. For only ano lang yun, 25 pesos lang yata yun, 20. And guys, all in all, inabot din tayo ng more or less nasa 10,000 pesos. Kasama na ron yung gulong natin na pinalitan natin, replicot, side mirrors, radiator cover, step grill, top box, bracket, and yung iba pa. So for me, sulit na siya kasi syempre, napapakinabangan naman natin yung mga pinagbibili natin tulad ng top box, step grill, yung gulong, goods naman lahat. Tapos nakakadagdag pa siya dun sa forma ng ating motor. So panalo pa rin sa pagiging aesthetic. So ang downside lang naman niya guys is syempre bibigat yung motor mo plus yung top box sa gabal yan sa aerodynamics. So makaka-affect siya dun sa maximum speed ng motor natin. Pero kung di ka naman mga ngarera, all goods yan mga bro. Saka pwede mo naman tanggalin yung top box if ever. Plug and play lang naman yan kaya goods. So that's it for today's video mga bro. Nakakalimutan ko mag-outro kahapon kaya ngayon na lang. So if you like this video, please hit the like button, mag-comment, share, and subscribe. Saka turn on the notification bell para updated kayo pag nag-upload ako ulit. And then lang mga bro, thanks for watching. Bye bye!